faithful. Salamat, Sister Kat, Sister Jolly, Sister Marifi, Sister Ann, Sister Eds, anak, kumusta? Sister Jenna, kumusta ka na? Namimiss na kita dito sa SF sa Healing and Deliverance. Si Shioli, maraming salamat sa pagsama ninyo. Glory be to God. At samahan tayo ng Panginoon. Maikli lang ang exhortation ko. It's about giving dahil we are in the season of giving as we celebrate Christmas. Sabi nga dito sa Luke 6:38, give and it will be given to you. Sabi niya, ito yung mini-measure, yung press down, na it will be shaken over. Pero akala natin sa literal na meaning or translation ay na 'di ba yung akala natin na laging sa pera o sa material na bagay, pero ang itinuturo ng principle na ito sa atin ay yung generous reciprocity na yung kapag generous tayo, 'di ba, may marami sa atin yung talagang mapagbigay na hindi naghihintay ng kapalit. Yung we give freely, kasama na doon yung love, forgiveness, yung oras, yung resources, yung at yung nagiging result nito ay yung bini-bless back tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon dahil kung akala natin ay sa pagbibigay natin ay walang kapalit, hindi man tayo mapalitan o hindi man tayo mabigyang pabalik ng ating pinagbibigyan, pero ang Panginoon naman ang nakakakita noon. Kaya yung abundance na pagpapala ng Panginoon na dahil sa pagiging generous natin, yung nature na natin magpakain na katulad nila Sister Tina nasa children ministry niyan, sila Sister Jolly, kayong mga masisipag na talagang humahayo at talagang kahit na mapudpud ang tsinelas, kahit na magkapagod-pagod, mauhaw, magutom, talagang para lang makapag-outreach doon sa mga bata. So, napakagandang gawain na ginagawa ninyo, ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Although hindi man natin matumbasan yung pag-ibig, pero talaga namang yung kanyang pag-ibig katulad nga ng mga testimony ninyo na it's all because of the love, the unconditional love na ibinibigay sa atin. So bago ako magpatuloy, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po as we celebrate your birthday, Panginoon ko, Lord. Kasama ka namin, Banal na Espiritu, nakikita mo ang aming mga puso. Maraming salamat, Lord, na hindi man puno ng pagkain at regalo ang bawat tahanan, Panginoon ko. Pero bawat tahanan namin ay pinupuno ng presensya mo. Pinupuno ng grasya mo, pinupuno mo ng habag, ng awa mo, ng favor, Panginoon ko, ng forgiveness mo, Panginoon ko, Lord. At higit sa lahat yung presensya mo na malampasan namin, Panginoon ko, Lord. Ang araw na ito, Lord, ang paggugunita ng iyong kaarawan, Panginoon ko, Lord, na magkatipon-tipon ang bawat pamilya, magkita-kita, Lord, even those new encounter friends or acquaintance, Panginoon ko, Lord, na ikukunik mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, na ipapaunawa mo sa amin, Lord, ang principles of giving, Panginoon ko, Lord, na sabi mo nga sa iyong salita, you love the cheerful giver, Panginoon ko, Lord, na, Lord, ang mini-measure mo sa amin ay yung puso namin, Lord, yung kabutihan ng aming kalooban, Panginoon ko, Lord, sa pagbibigay na, Lord, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa finances, Lord, hindi lang sa prayer, hindi lang sa ministry, Panginoon ko, Lord, kundi yung supernatural noon, Panginoon ko, Lord, na nag-i-emphasize, Panginoon ko, dun sa beyond money, Lord, to spiritual and relational wealth na gusto mong ibahagi namin dahil ikaw yung kayamanan namin, Lord, na
dinideclare ko lagi that you are the most precious possession that I ever have had in my life. Dahil Lord, nung tinanggap ka namin, ikaw ay complete package, Panginoon ko. Nandun yung salvation, nandun yung fruit of the Spirit, nandun yung peace, yung inner joy, nandun yung prosperity, abundant life, Lord. Mayaman kami, Panginoon ko, Lord. Dahil in the spirit realm, wala kaming katulad, Panginoon ko. Dahil mas nauna mo kaming inibig, tinawag mo kami, pinili mo kami, at gusto mong iparanas sa amin, Lord, yung immeasurable love mo, katulad ng unconditional love mo, yung immeasurable gift mo sa amin, Lord, immeasurable wealth, yung divine wealth na binibigay mo sa amin na walang makakaagaw sa amin, walang makaka-snatch sa amin from your hand, Panginoon ko, Lord. I-bless mo kami, Panginoon ko, Lord. Nagpapakumbaba kami, nagpapalinis at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Lord Jesus, samahan mo kami, Holy Spirit, at ikaw po, Lord, ang mag-intervene at mag-manifest sa aming kalagitnaan, Lord, hanggang sa matapos kami sa gawaing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. So, yung interpretation ng principles nito, number 1 is the principle of sowing and reaping. Yung pagtatanim at pag-ani, na katulad daw tayo ng pagtatanim ng generosity, yung kusang loob na pagbibigay na walang hinihintay na kapalit, na naglilid ito sa abundant harvest, na hindi man natin nare-realize na uy, ito na pala yung inaani ko, na pala yung abundant harvest na sinasabi ng Biblia, na sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 9:6. So inyo na lang pong tingnan kung ano yung 2 Corinthians 9:6 para po matuloy-tuloy ko to. The number 2 is the abundant blessing, yung good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yung nagsisignify ito ng overflowing, na umaapaw, yung sobra-sobrang pagpapala na sunod-sunod, na katulad ng kahit na may sakit tayo, tayo ay gumagaling, nakakahinga, nakakapag-ministry, nakakagawa ng mga gawain, na hindi natin namamalayan na baliwala lang pala, parang wala tayong sakit dahil pinapalimot ni Lord yung nararamdaman natin, na hindi natin tinitreat na we are staggering or we are suffering, dahil napakagaan nating nalalampasan ang lahat. Sunod dito yung love and forgiveness, kasama din yun sa yung measure na mini-measure ni Lord. Tinitingnan ni Lord kung hanggang saan ba natin kayang umibig at magmahal sa mga toxic relationship, sa mga toxic na tao na katulad din natin, na hindi naman tayo kaibig-ibig, hindi naman tayo dapat patawarin dahil talagang talamak tayo sa kasalanan noon. But look what Jesus have done, what he has done, na talagang ang Diyos Ama hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak upang bumaba dito sa lupa at isakupin ang pagpaparusa para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung naglilink dun sa loving our enemies, na magpakita tayo ng mercy na sinasabi sa Luke 6:27-37. Yung kahulugan ng generosity ay nag-i-extend sa spiritual giving, at yung spiritual giving na yun, yung forgiveness, yung kindness, yung love, yung understanding, yung acceptance. Kaya nga natitiis natin yung mga taong toxic, bukod pa dun sa mga material na bagay na ating ibinibigay. Then the next is reciprocity, yung pagmi-measure na pagbibigay natin sa kapwa. Nagja-judge ba tayo? Ito yung judgment versus generosity. Okay, hindi tayo yung parang ibibigay ko na lang ito sa kanya, hindi ko nahihintayin ang kabayaran. 'Di ba minsan may ganun tayong mga salita, lalo na nung nasa old life pa tayo. Ay nako, mayroon pa tayong masakit na salita katulad ko dati na, ay nako,
hindi ko na hihintayin yung bayad niyan at limos ko na. Yung 'di ba 'pag mayroong hindi makabayad, ay limos ko na yan sa kanya. Imagine ano, yung mga pananalita natin na yun na hindi natin na nag-judge na pala tayo na hindi pala sa halip na, sige sa'yo na lang 'yan kapatid, 'wag mo nang bayaran ha at, 'di ba mag-fo-flow kung ano yung ginawa natin sa iba, gusto natin na kung paano natin ibinigay ng kusa, itulong din sa iba dun sa nangangailangan. Pero dahil nga tayo ay wala pa sa tamang pag-iisip, wala pang Kristo sa ating buhay, ano kaya yun ay dapat pagsisihan natin. Talaga namang yung ating dila ay matabil at yung dila ay parang impyerno na naglalagablab sa galit at the same time din naman na ating ipinagpupuri sa Panginoon ano. So dito yung pagme-measure ng Panginoon na kung paano ginagamit ng Panginoon sa atin yung God uses in dealing with us, with you and me dahil dito sa judgment versus generosity na ito kung paano ba tayo magbibigay o maghihintay ng kapalit. Tapos beyond money naman, ito naman yung ginagamit nga yung financial, yung offering ano na nag-a-apply ito sa oras natin, sa compassion, yung grace, though financial giving to the needy is a primary application. Kasi pag nagbigay talaga tayo sa nangangailangan, yun talaga wala na tayong hihintaying kapalit dahil ang Panginoon naman ang nangako na He will provide for the generous giver. Kaya tandaan natin ano yung cultural image rin nito, ito yung nasa sinapupunan ni Abraham ano yung malaking yung pagpapala ng Panginoon dahil tingnan nga natin ano yung sinabi ng Panginoon na Abraham blessing is ours, we are the heads and not the tails, we are above and not beneath ano na katulad din nung refers to the large front fold of ancient robes na yung ginagamit ito na yung 'di ba sinong taga-probinsya, sinong alam yung kandong? Kandong, 'di ba? Kasi nung maliliit pa kami, pag mangunguha ako ng bayabas, walang bag, walang supot, kakandungin ko yung t-shirt, aking ifo-fold pataas at dun ko isusuot yung mga bayabas na kukunin natin. So ito yung ancient robe na nagki-carry ng robes nung unang panahon. So natatandaan ko sa probinsya ito na nagsisimbolize ng blessing directly and abundantly. Wow, imagine na kakandungin natin yung blessing ni Lord na sabi nga sa Bible, it will fall into our lap, ano, na liglig umaapaw. Kaya glory be to God. So yung practical application, wag nating kalimutan mga anak, be generous na freely we share what we have, whether it's money, time, forgiveness, or kindness. And number two is trust God. Go first in giving, trusting God to provide and bless you in His way, which is always more than you give. And then the last one, mirror God's character. Yun lagi yung ating sasalaminin. Act like the generous God you serve, letting go of judgment and embracing grace. Wala na tayong judgment na 'di ba minsan may mga ngaruling, may mga bata na ano ba naman 'to, candy na naman, wala man lang pera, 'di ba? So yung mga ganun wala na tayo, 'di bali nang magsalita yung mga bata kasi siguro mayroon din silang ini-expect na gustong mabigyan, gustong matanggap nila. So sabi na nga dito, mirror God's character na letting go of judgment and embracing grace. So glory be to God. Maraming salamat Lord for the short reminder, Lord, na ikaw lang lagi ang titingnan namin on how you give on us, on how you love us, how you forgive us, Lord, your loving kindness na overflowing na ibinibigay mo sa amin, Lord, the abundant grace, abundant mercy, abundant favor, and abundant compassion, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord, na ito ay mag-sink in sa puso namin, Lord, and we will continually give without judgment, Lord. And Lord, laging tatandaan namin that you are a generous God at yun ay mag-flow sa amin lahat, Panginoon ko. Nawala ka, tita. Tapos na po? Nawala si tita.
Dito naputol ka. Nakaano pala, Lord, na mag-overflow ang generosity, Panginoon ko, kay Sister Kat, Sister Ann, Sister Jolly, Sister Marife, Sister Jenna, Sister Ed, Sister Yoli, Panginoon ko, Lord, Sister LV, Sister Christina, Sister Annalisa, at sa inyong lingkod, Panginoon ko, Lord, this Christmas and New Year, Panginoon ko, and even it's not the festive season, Panginoon ko, Lord, nakikita mo ang aming mga puso, Panginoon ko, at patuloy mo kaming gamitin na maging channel of blessing, Panginoon ko, Lord, na ang measure namin, Lord, ay ang katulad ng pagme-measure mo, Panginoon ko, the spiritual measure na gagamitin namin, Lord, at una na ma-evaluate namin ang aming sarili kung paano kami magbibigay at lagi namin, Lord, sasalaminin kung gaano ka-generous, God, na maging katulad kami, na itatransform mo kami upang kami ay maging katulad mo, Panginoong Hesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Hesus. Amen, amen, amen.